So ayan guys, welcome to our channel. So ngayong afternoon na ito ay may i-demo tayo na kung saan nire-remedyohan natin yung napudpud na counter shaft, or kung hindi nyo alam yung counter shaft, ito po yung lagayan ng sprocket natin. So ayan, makita natin pudpud na siya and kailangan natin remedyohan without hindi natin i-welding, kasi huwag ka mag-welding sa mga ganito kasi matutunaw yung oil seal natin. Kaya ngayon ay i-remedyohan natin using ang isang sprocket din. So ayan guys, para makita mo yung remedyo na gagawin natin, tune ka lang hanggang sa uli, and of course subscribe to our channel. Yan. Na guys, no, makita natin dito, papakita ko muna sa inyo na pudpud na nga. Yan, halos kalahati na. Yan, halos kalahati na yung napudpud or na tanggal na dito sa ngipin ng ating counter shaft. Yan, or main drive. Yan, yung kung anong tawag nyo dito. Yan yung lagayan ng sprocket. Okay, so front sprocket So ayan guys, nakita natin pudpud yan. Sana makita nyo yan, pudpud yan yan So ayan, ngayon ay siyempre yung dating sprocket niya, ayan. So magkaparehas na sprocket to, no? Ayan, magkaparehas na sprocket yan, magkaparehas yung dito, pero yung size siyempre iba. Pero papakita ko, ito yung dati niyang sprocket, 520, size 520 yan. So ayan, siyempre ilagay muna natin. Hindi po advisable talaga yung pag-welding sa mga ganito. Unang-unang rason is matutunaw yung oil seal. Yan, matutunaw yung oil seal kasi init yan. Hindi mo naman pwedeng tanggalin yan bago ka mag-welding, di ba? So, hindi advisable yun. Pangalawang rason, pag napudpud yung sprocket mo, pag magpapalit ka, problema mo na naman. So, ayan guys, habang hindi pa masyadong pudpud yung ating counter shaft, or kung nagsisimula pa lang, remedyo na natin para mas tatagal yan. At least magamit mo pa for the main time. So, ayan na nga guys, no? Yung dating sprocket mo, ayan. And, kuha tayo ng kaparehas ng sprocket. Ayan, no? Kuha tayo ng kaparehas ng sprocket. Yung saktong-sakto rin, ha? Yan, yung saktong-sakto rin. Yan, yung saktong-sakto rin sa counter shaft natin, o sa drive natin. Yan, so lagayan ng sprocket, ayan, saktong-sakto rin yan, no? Kaparehas lang. So, hindi lang sila magkaparehas ng size kasi tatanggalin din natin tong gilid niya. So, yan yung gagawin natin una. Yung lock niya. Ayan, kung makikita natin, may lock siya. Yan, may lock siya. Lagay muna natin yung lock. Yan. Lagay muna natin yung lock. Yan. So, tatandaan natin yung sprocket muna. Tapos yung lock ng yan, yung basta yung lock ng front sprocket natin, yan, ilagay muna natin. Tapos, para hindi ko kasi ma-demo ito ngayon ng talagang yung as in talaga, kasi kung makikita nyo, yung ano natin to, motor na stock to, kaya gusto ko lang i-share sa inyo, no? So, yung isang sprocket na kaparehas niyan, tanggalin nyo guys, ha? Ito yung dapat tandaan nyo talaga, na ano, tanggalin nyo yung gilid na, kung makikita nyo, no? Tanggalin nyo to, machine shop nyo, yan, yung parang kasize din nung lock, parang kasize din nung lock na to, no? Tanggalin nyo yan, ipapa-grinder nyo or sander or whatever, basta ma-form lang na ganyan, yan, yung may marka na yan. So, ibig sabihin, magkaparehas na sila ng size dito sa sprocket. Ang purpose nyan, ang main purpose ng gagawin na natin ganyan, is para yung ito, yung ngipin nito kakapit din dito sa outer. Yan. Kakapit din dito sa outer na part ng counter shaft natin, which is hindi po napupudpud yan, kasi yung napupudpud talaga sa counter shaft or sa drive natin, main drive natin, is yung inner, yung lagayan talaga ng sprocket. Yan, o, yung inner yan. So yung outer gagamitin natin, yan yung pangalawang choice natin. So ilagay natin yung sprocket. Ayan. Tapos yung lock. Ayan. Yung lock. Wait lang. Lalagay ko lang yung lock. Tapos yan, o. Siyempre, i-ano nyo rin para sakto yung tornilyo, no? Tapos, ipakat nyo to. Ayan. Ulitin ko, ha. Ipapakat natin to sa machine shop, or kung kaya mong mag-sander or mag-grinder, whatever na term na sasabihin mo, basta makat lang to, nakaparehas mismo ng lock natin. Yan. Kaparehas na yung style. Basta yung importante kasi dyan is yung lock niya.
Yan. Yung lock ng tornilyo natin, tapos yung size ng, yung ngipin ng sprocket. So ayan guys, yung gagawin mo pag yung finished product mo or yung napakat mo na to sa machine shop, ilagay mo lang diyan, okay? Syempre yung butas niya na yan, yan din yung ilalagay mo tawag nito, i ano mo dito sa may butas din ng ano para ma-align sila. Para yung tornilyo mo pag linak mo yan, tignan natin ha. Imagine niyo pag nakat natin to, tapos pag ganun na, ayan. Ayan. So, yan, kukuha tayo ng tornilyo. Ayan, tornilyo. Pag tinornilyo mo yan, sakto yan, maglalak dito sa labas, tapos maglalak din sa loob. Okay? Kasi, alam natin, may thread yung front sprocket. Kaya yun yung purpose na ikat natin to. Wait lang, nahulog yung tornilyo ko. Wait lang ha. Yan nga guys, no? Itutornilyo natin to. Yan, maglalak yan kasi may thread yan. Thread yan, tapos thread din to. Tapos yung lock ng counter shaft natin, na lock ng sprocket na yan, di yan lalabas kasi nakalock yan dito. Kakapit yung lock natin. So yung ito lang yung mapupuwersa. Magsasama yung puwersa nila para yung ngipin nito kakapit din sa ngipin na outside. Yan, sa outside ng ngipin ng counter shaft natin. Ang purpose niyan is para magamit to. Ayan, di ba? Para magamit yan. Kaya wag mo nang ipa-welding yung sprocket mo. Kasi karamihan talaga sa mga naging customer natin, pinapa-welding talaga yan. Pero hindi advisable talaga yan. Yan yung gagawin natin, pakat natin tapos lagay mo. So ayan, lagyan natin ng tornilyo para mapakita ko lang sa inyo at gagawin na tayo. So ayan. Yan, siyempre i-align natin doon. So ayan, naka-align na nga, nakalock na yan, hindi na yan lalabas, okay? Hindi na yan lalabas. So ayan, siyempre imagine natin nakat na to. Ngayon lagay na natin yan. O kaparehas na sprocket. So ayan, lagyan natin ng tornilyo. Papakita ko lang sa inyo. Yan, maglalak yan dito sa outside. Tapos diretso yan dun sa loob. Wait lang, wala akong tagahawak ng camera eh. Ayan. Papakita ko sa inyo ha. Wala kasi tayong isang tornilyo kaya okay lang yan. Ano natin yan. Yan, naglalak na oh. Yan, inangat na niya yung yan. Ganyan nyo. Yan, maglalak ulit sa loob yan. So yan, maglalak sa labas tapos maglalak sa loob. Siyempre, ilak natin. Using syringe. Yan. Yan, syempre pag dalawa yan, maglalak na yan. Tapos, syempre yung kadena natin, yan, sakto yan dito. Kasi, nakat na nga to, di ba? Nakat na yan. Wala na tong ngipin niya. Yan, nakat na yan. Na parang yung lock lang. Lock ng counter shaft. So, ayan no guys. Ang pinaka-purpose nito is, pag mapuwersa to, nakalock yan dito. Nakalock yung dalawang sprocket. So, iikot din yan. Ibig sabihin, magpuwersa din yung outside. So, hindi na masyadong puwersado yan. So, hindi ka na kumbaga mangangamba kung matutuluyan ba yung pudpud ng counter shaft mo kasi nga gumagana na rin tong outside ni sprocket natin. So, ayan guys, ganun lang kasimple yung gagawin natin para hindi mo na kailangan ipa-welding, no? Yung sprocket mo na yung counter shaft mo na napudpud. So, ayan guys, papakita ko ulit. Yan. Papakita ko ulit sa inyo kung gaano kakapudpud to. Yan. Bali, bibidyoan ulit natin to pag mas ano yung panahon natin. So, yan guys, no? Nag-lock yan. So, ayan. Syempre, hindi yan atras kasi nga, meron to. Yan, meron yung lock natin. Tapos, yan. Pudpud yan guys, oh. Ayun, halos kalahati na, oh. Yan, no? So, hindi na masyadong puwersado to pag linagay natin yun. Kasi nga, gagana rin tong outside na to kasi dito yung lock, oh. Dito yung lock. So, dito gagana na tong outside na part ng counter shaft natin. So, hindi na masyadong puwersado yun kaya wag kang mangamba.
So, ganun lang guys yung gagawin natin para, ayan, mas na maintindihan natin na hindi advisable talaga yung pagwe-welding kasi madami nang nagwe-welding. Tapos ibabalik ulit sa amin, babalik ulit sa atin na kung saan tayo rin yung mahihirapan. So ayan guys, ganun lang kasimple yung gagawin natin. So ayan guys, sana may natutunan tayo. Ayan, sana may natutunan tayo sa maikling video na to. Na kung saan paano remedyohan yung ganitong sitwasyon na napudpud yung counter shaft or lagayan ng sprocket natin. So ayan guys, ganun lang kasimple. Ayan, sana hindi niyo makalimutan na yan sa mga disclaimer na naman dyan. Ang sinasabi ko, ipakat nyo dito. Yan, ipakat mo yan na kasize ng lock na to. Yan. So, bali pag pinakat mo yan, wait lang para gusto kong explain ng maigi. Pag pinakat mo yan guys, magiging ganito na lang yung itsura niya. No? Magiging ganito na lang yung itsura niya. Yan, pag pinakat mo yan sa machine shop. Ganyan yung kasimple yan para hindi mo pa-welding yung at least magamit mo yung outside ng counter shaft mo for the meantime. Habang nag-iipon ka for another, ganyan. So, ayan guys, bye-bye muna. And sana may naintindihan kayo at may natutunan kayo sa vlog na to. So, ayan, bye!